Kabanata 5261. Huminga ng malalim si Wesley Wright, naghahanda upang ihanda ang kanyang mga tauhan para sa pag-atake. Kumunot ang noo ni Blaine John habang nakatayo siya sa tabi niya, tinatawag siyang isang maruming salita. Ipinaliwanag na ni Harvey York ang lahat, ngunit nagdesisyon pa ring labanan siya ni Wesley. Kung may mag-upload ng buong pag-record ng insidente online, magdudulot ito ng malaking kaguluhan. Kung mangyari iyon, magiging isang malaking abala ang pag-aayos ng sitwasyon. Bukod pa rito, ang pagsira kay Harvey at Prince ay isang mahirap na bagay. Dinala ni Blaine si Wesley at ang iba pa rito upang lutisin ang problema at hindi magdulot ng karagdagang problema. Sa likas na ugali, wala nang ibang nagawa si Blaine kundi ang ihinto ang panunood ng palabas at bamulong sa tainga ni Wesley. Tumayo si Wesley nang hindi gumagalaw bago siya bumalik sa kanyang katinuan. Nakikita ko. Kaya pala sinusuportahan ka ng pamilyang Patel. Kaya pala nangangahas kang labanan si Young Master Emery. Pero kung tama ang naaalala ko, nangako ang 5 nakatagong pamilya noong una silang itinatag. Hanggat umiiral ang bansang ito, hindi kailanman makikialam ang mga pamilyang iyon sa palasyo. Plano mo bang labanan iyon ngayon? Bahagi ba ito ng iyong plano? O may iba pang sangkot dito? Kung ang pamilyang Patel ay kasangkot, alam mo ba ang ibig sabihin niyan? Maaaring bigyang katwiran ng maharlikang hukuman ang pagpuksa sa pamilyang Patel. Patay ka na, Harvey. At pati na rin ang pamilyang Patel. Lahat ng sumusuporta sa iyo ay mawawala ng buhay dahil sa kanilang pagsuway. Mauubos ang iyong buong lahi. Alam ni Wesley na matigas na kalaban si Harvey, ngunit nagmamalaki pa rin siya dahil sa kanyang sariling mga salita. Ang ginawa lang ni Blaine ay bamulong ng ilang salita sa kanyang tainga. Ako ay isang kilalang tao. Walang dahilan para makipaglaban ako sa isang walang kwentang tao na tulad ni Harvey. Idadamay ko ang pamilyang Patel sa maharlikang palasyo. Tiyak na magpapatalo ang hayop na iyon pagkatapos niyan. At kung hindi, mas maganda pa. May plano sina Young Master John at Young Master Emery na sirain ang pamilyang Patel. Sinasabi nila na ang pamilya ay may malalim na ugat sa Golden Sands. Mahirap gawin ang ganoong bagay ngayon. Dahil may dahilan para kumilos ako ngayon, masaya kong sasamantalahin ang pagkakataong ito. Walang pag-iisip, ngumiti si Wesley. Hindi niya inaasahan ang ganitong mga biyaya nang dumating siya sa Golden Sands. Kung magtagumpay siya sa kanyang misyon, maglilingkod siya sa tabi ni Emery kung sakaling siya ang maupo sa trono. Sampal. Sinampal muli ni Harvey si Wesley sa kanyang palad, na nagpadala sa kanya sa lupa. Ang turkesa na bato ay nahulog mula sa kanyang kamay, habang ang isang bahagi ng kanyang mukha ay namamaga. Nagalit si Wesley. Paano mo ako sinampal muli, hayop ka? Gusto mo bang mamatay? Galing ka sa pamilyang Wright, ang pamilya ni Big Boss. Pero hindi ka lang nagdadala ng kahihiyan sa pangalan niya dito, kundi sinasamantala mo rin at niloloko ang ibang tao ayon sa gusto mo. Ang mga alamat tulad ni Big Boss ay hindi para sa iyo para ipagmalaki. Sino ka ba? Paano ka nangangahas na gamitin ang pangalan ng palasyo para ipagmalaki ang iyong kapangyarihan? Karapat-dapat ka ba? Karapat-dapat ba ako? Sigaw ni Wesley. Hindi lang ako kamag-anak ng pamilyang iyon, may posisyon din ako sa gobyerno. Ikaw ang magsabi kung karapat-dapat ba ako o hindi. Kamag-anak, posisyon sa gobyerno. Walang pakialam na lumapit si Harvey York bago sinampal si Wesley Wright. Dahil alam mo kung sino ka at ang posisyon mo, bakit ka nandito at pinapahiya ang sarili mo? Tinuruan kita ng leksyon para sa iyong Young Master. Maiintindihan mo kung gaano kakabobo. Kung hindi ka masaya sa ginawa ko, dalhin mo rito ngayon si Emery Wright. Tingnan natin kung mangangahas din akong sampalan siya sa mukha. Nagpakita ng nakamamatay na titig si Wesley habang automatikong nag-pose ng panlaban. Ano, gusto mo ba akong patayin? Nagpakita ng mapanghamak na ekspresyon si Harvey. Hindi ba tinuruan ka lang ni Blaine ng leksyon? Kung gagawa ka ng kahit ano, magiging pagtatanggol sa sarili yun para patayin ka ng Heaven's Gate.
Kahit si Emery ay hindi na magsasalita tungkol dito. Sige, nakatayo ako rito. Lumapit ka sa akin. Lalo na niyang kinasusuklaman ng mga taong nagpapakita ng kanilang kapangyarihan sa pangalan ng gobyerno. Ang mga ganitong tao ay hindi lamang sisira sa kredibilidad ng gobyerno, ngunit mawawalan din ng tiwala ang mga tao sa gobyerno. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao sa Country H ay hindi nakikipaglaban para dito para lang ipagmalaki ang yaman ng isang playboy. Halos hindi na mapigilan ni Wesley ang sarili hanggang sa pigilan siya ni Blaine. Agad niyang ipinaalam kay Wesley na ang Heaven's Gate ay gagawa ng nararapat na aksyon laban sa anumang pagpatay, lalo na't si Harvey ay isang kinatawan. Gusto nilang patayin si Harvey ngunit hindi pa ito ang tamang oras. Hindi ito ang tamang oras at lugar. Mga sibilisadong tao kami, kinatawan York. Huminga ng malalim si Wesley upang kontrolin ang kanyang galit. Mga tagapagmana kami ng isang bansang may 5,000 taong kasaysayan. Hindi angkop ang pananakit ng tao ngayon, hindi ba? Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong bibigyan ako ng paliwanag ng Martial Arts Alliance ng bansa para dito. Malalaman mo ang tungkol dito. Sampal, bago pa man matapos magsalita si Wesley, sinampal siya muli ni Harvey, na nagpabagsak sa kanya at tumulo ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Paliwanag, sabi mo, sabihin mo sa akin. Sapat na ba ang paliwanag na ito para sa iyo? Bahagyang ngumiti si Harvey. Kinagat ni Wesley ang kanyang ngipin sa galit. Tinitigan niya si Harvey bago huminga ng malalim. Alam niyang pinapataas lang siya ng init ni Harvey. Kung talagang kikilos siya rito, kahit si Emery ay hindi na makakatulong sa kanya kung papatayin siya. Okay, mabuti para sa iyo. Aminado akong natalo ako ngayon. Aalis na tayo, young Master John. Mukhang walang kwenta ang pagbisita sa kay Quill. Sana magtago ka na lang dito magpakailanman, Harvey. Hihintayin kita sa Golden Sands kung hindi. Pagkatapos, tumalikod si Wesley, na plano niyang umalis kasama si Blaine at ang iba pa. Ang natitirang mga tao ay galit na tumitig kay Harvey. Parang lahat sila ay sinampal sa mukha ng iisang tao. Aalis ka na agad. Nagkakamali ka yata, young Master Wesley. Kailan ko ba sinabing pwede ka nang umalis? Kalmado ang itsura ni Harvey habang pinupunasan ang kanyang mga daliri gamit ang tissue. Nagkaroon ka ng gulo sa headquarters, hindi mo ako nirerespeto, tapos aalis ka na lang pagkatapos na mabigo. Iniisip mo bang umiikot ang mundo sa iyo? Hindi mo ba alam na kailangan mong magbayad para sa mga maling nagawa mo? Sampalan mo ang sarili mo sa mukha at mag-iwan ka ng $15 milyong dito bilang kabayaran sa gastos ng aking mental suffering. Pwede ka lang umalis kung gagawin mo yon. Pero kung hindi, wala sa inyo ang aalis. Ikaw, halos matamba ulit si Wesley Wright nang marinig ang mga salitang iyon. Mabilis siyang lumingon bago tinitigan ng masama si Harvey York, halos masampal si Harvey na parang hindi na niya mapigilan ang kanyang galit. Mabilis na umubo si Blaine John bago tumingin sa kanya, hudyat na huwag maging mapusok. Galit na kinagat ni Wesley ang kanyang ngipin habang nagiging lila ang buong mukha niya. Mahigpit niyang kinuyam ang kanyang mga kamao bago ito pinakawalan pagkatapos ng ilang sandali. Sige, hinanap mo ito, sigaw niya sa isang boses na parang kumukulo. Sana kaya mong tanggapin ito. Ang pera ay para sa iyong libing. Agad na sinampal ni Wesley ang sarili ng ilang beses at itinapon ang tseke sa lupa bago umalis. Lahat ay nagulat nang makita na umalis si Blaine at ang iba pa na parang may buntot na nakasabit sa kanilang mga pantalon. Kahit si Prince Gibson ay nagpakita ng paghanga sa kanyang mga mata nang makita si Harvey. Akala niya ay isang tao lang si Harvey na nakakapagplano sa likod ng mga eksena. Pero hindi niya inaasahan na kaya ni Harvey na harapin ang isang young master mula sa Walls Inn nang walang takot. Dahil lubos nating hindi iginagalang sina Wesley at Blaine, natatakot ako. Nag-atubili si Prince sa loob ng isang sandali. Wala kang dapat ikatakot. Si Harvey ay nag-cruise ng mga braso na may walang pakialam na ekspresyon. Bukod dito, ayaw kong maging tahimik ang libing ni Quill. Mas maganda kung gumawa tayo ng karamihan.
Kailangan nating tiyakin na magpapadala tayo ng ilang tao upang samahan siya. Sa loob ng tirahan ng pamilya Gibson, nagtipon ng lahat ng mga mataas na opisyal ng 6 na Hermit families. Lahat ay nag-aalala ng marinig ang tungkol kay Wesley at sa iba pa na lubos na hindi iginagalang at umalis na may $15 milyong na kabayaran. Sa isang banda, nagulat sila sa malupit na paraan ni Harvey. Sa kabilang banda, alam nila na isang malaking bagyo ang paparating dahil sa mga aksyon ni Harvey. Itinuro ni Harvey ang lahat ng galit mula sa pamilya John at pamilya Wright patungo sa kanyang sarili. Sabi ni Arlette Kagan, na nagpapakita ng pag-aalala sa kanyang mukha. Kaya ba niyang harapin mag-isa sina Blaine at ang iba pa? Kung nawalan ng pag-asa si Blaine, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari? Huminga ng malalim si Saul Robbins bago ibinaba ang kanyang tasa. Medyo pabaya si Harvey sa pagkakataong ito. Malamang naiisipin ni Blaine ang mas malaking larawan. Pero hindi si Wesley. Walang makakaalam kung ano ang mangyayari sa susunod. Nagsisimula ng mag-alala ang ilan sa mga mataas na opisyal. Tanging sina Azrael Bolton at Watson Braff ang nanatiling kalmado at mahinahon. Ano ang dapat nating gawin sa susunod, Ama? Kailangan mong sabihin sa amin. Sigaw ni Kate Bolton. Bakit nagmamadali? Nagpakita ng walang ekspresyon si Azrael habang nilalaro ang kanyang mga hindi mapakilang canaries. Nakita lang ninyo ang nangyari sa ibabaw, hindi ang tunay na intensyon ni Sir York. Ang kanyang sampal ay maaaring mukhang pabaya, ngunit pinlano niya ito ng maaga. Pagkatapos ng lahat, malinaw na hindi maganda ang intensyon ni na Blaine at ng iba pa. Nakatago ang kanilang tunay na intensyon. Hindi natin malalaman kung kailan nila ipapakita ang kanilang tunay na saloobin. Kumpara doon, bakit hindi natin dalhin ang laban sa kanila ng diretsyo? Anuman ang inihanda ni na Blaine at Wesley, hindi nila ito madadala dahil dito. Mas madaling hawakan ang isang laban sa publiko kaysa sa isang hindi nakikita ng mata. Pinlano ni Sir York na sumali sa kanya ang mga taong sangkot sa pagkamatay ni Quill. Iyon ay sinabi, kumunot ang noo ni Azrael. Ano iyon? Nalito si Watson. Sabihin mo ang nasa isip mo. Si Blaine John at Wesley Wright ay malamang na hindi magdulot ng anumang gulo sa libing, pero isinawsaw ni Azrael Bolton ang kanyang mga daliri sa kanyang tsaa bago sumulat ng ilang bagay sa coffee table. Ang Evermore, ang simpleng pangalan ay sapat na upang mag-ulat ang lahat. Nagbago rin ang mga ekspresyon ng mga mataas na opisyal bago nagtinginan sila sa isa't isa. Bastardo. Ang bastardo. Papatayin ko siya. Paano siya naglakas loob na hindi ako igalang at si Young Master Emery? Paano siya naglakas loob na sampalan ako sa mukha? Siguraduhin kong hindi siya mabubuhay upang gastusin ang perang ibinigay ko sa kanya. Sa Golden Sands, sa bakuran ng pamilya John. Nawalan ng kontrol si Wesley. Agad niyang sinipa ang magandang coffee table, at nagkalat ang mga cake at tsaa sa sahig. Ilang magaganda at kabataang babae na handang maglingkod sa kanya ay itinulak din sa tabi. Mukhang masama si Wesley. Galing siya sa pamilya Wright, ang namumuno sa nangungunang 10 pamilya. Kahit na siya ay isang kamag-anak lamang, palaging pinapaboran siya tuwing siya ay dumadalo sa mga mataas na antas na lugar. Sa isip niya, tiyak na makakapag-utos siya ng kapangyarihan sa Golden Sands. Hindi niya inaasahan na mapapahiya siya sa sandaling tumapak siya rito. Ito ay hindi mapapatawad, matapos isipin ang lahat ng ginawa ni Harvey York. Kung malaman ng mundo ito, ang kanyang reputasyon ay itatapon sa bintana. Talagang gusto niyang sampalan si Harvey hanggang sa mamatay. Sa kanyang pagkakakilanlan, katayuan, at lakas, hindi siya kailanman nagdusa ng ganitong malaking pagkatalo. Wala kang magagawa kahit gaano ka pa kasabik, Young Master Wesley. Sa wakas ay nagsalita si Blaine nang makita niyang handa nang sirain ni Wesley ang isa sa kanyang mga paboritong anti-gang bagay. Huwag kalimutan ang mas malaking larawan. Sinabi sa iyo ni Young Master Emery na dumating upang makipagtulungan sa akin habang tinutugunan ang sitwasyon sa Golden Sands. May mga pagkakataong kailangan nating mag-survive.
Pagkatapos ng lahat, hindi pa huli ang lahat upang maghiganti. Kapag nakuha na natin ang Golden Sands, madali na lang para sa atin ang gumanti pagkatapos noon. Mas mahalaga, huwag nating pagdudahan ang pagkakakilanlan ni Harvey bilang kinatawan ng Marshall Alliance sa bansang ito. Masusungkit natin ang higit pa sa ating kayang dalhin kung gagawa tayo ng anumang bagay sa sagrado na Marshall Training Ground. Wala rin tayong makukuhang benepisyo sa paggawa niyan. Dahil dito, kailangan mong mag-focus, Young Master Westley. Mukhang mapait si Blaine bago lumiwanag ang kanyang mga mata. Ang mas malaking larawan. Nais sanang sampalan ni Westley si Blaine sa mukha bago niya pinigilan ang kanyang galit. Naalala niya na mas mataas ang katayuan ni Blaine kaysa sa kanya. Huwag kalimutan, Young Master John. Sigaw ni Westley ng malamig pagkatapos uminom ng tsaa. Ang pamilya Wright ay palaging walang takot. Bilang bahagi ng isang nangungunang 10 pamilya, hindi ko akalain na dapat mong pagtuunan ng pansin ang mas malaking larawan kahit na isinasagawa ang mga ganitong maliliit na gawain. Makakayanan mo bang suportahan ang autoridad ng iyong pamilya sa ganitong paraan? Hindi mo naman mali. Ngunit ang bastardo si Harvey ay kumakatawan sa interes ng 6 na Hermit families kasama ang pamilya Patel. Walang sino man ang maglakas loob na lumaban sa atin pagkatapos makaharap siya. Ilunsad ang Evermore at ang mga tao ng Island Nation. Patayin siya. Kapag ginawa natin ito, sa ngalan ni Young Master Emery, nangangako ako sa lahat ng sangkot na ang kanilang mga kita sa Golden Sands ay garantisado. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 5265. Kumunot ang noo ni Blaine John. Hindi naman sa hindi natin kaya iyon. Pero kung wala tayong tamang dahilan, hindi rin kikilos ang Evermore at ang Island Country. Mayroon tayong tamang dahilan. Tumawa si Westley Wright. Kumuha ka ng isang tao para patayin si Faceless sa Imperial Prison. Pagkatapos niyang mamatay, magkakaroon ng dahilan ang Evermore para umatake. Tungkol naman sa mga taga-isla, palagi silang susunod sa Evermore. Magiging hangal sila kung mananatili lang sila habang ginagawa ng Evermore ang trabaho nito. At kapag patay na si Harvey, aasikasuhin natin ang iba. Sino ang mangangahas na lumaban sa atin pagkatapos noon? Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo kayang patayin si Faceless matapos kang paulit-ulit na insultuhan dito, Young Master John. Dumating ang linggo, ang libing ni Quill Gibson. Mga puting tela ang nakasabit sa buong headquarters ng Heaven's Gate, at lahat ay nakasuot ng angkop na damit panglibing. Ang hangin na umiihip ay hindi makalat ng ambon sa paligid ng lugar, at isang hindi maipaliwanag na lamig ang nararamdaman. Ang araw na iyon ay nakatakdang may tala sa kasaysayan ng Golden Sands. Ang Patel family at 6 na Hermit families, kasama ang iba't ibang bagong pamilya, ay dumalo sa libing. Ilang mamamahayag ang naruroon din upang e-broadcast ng live ang kaganapan, at upang linisin ang pangalan ni Quill. Mayroong isang lumang sports hall na inaayos upang maging isang magandang libingan. Ang libingan ay mukhang medyo antigo. Mga puting marmol na ukit ang nakapalibot dito, na nagpapakita kung gaano kahalaga ang Heaven's Gate sa sementeryo. Ang libing ay nakatakdang magsimula sa alas 9 ng umaga. Maraming tao ang umalis na sa hotel ng alas 4 ng umaga. Lahat sila ay may dala ng mga bouquet ng puting bulaklak upang iwisik sa libingan. Maraming tao ang nagdala pa ng mamahaling regalo upang ipakita ang kanilang katapatan at paggalang. Alam ng lahat na ang libing ay hindi lamang para sa palabas. Ito ay isang pagkakataon upang masaksihan ang pag-angat ng bagong leader ng Heaven's Gate. Magiging sulit ito kung makakuha sila ng pagkilala ni Prince Gibson o kung maalala lang niya sila. Tulad ng inaasahan sa isang banal na lugar ng pagsasanay sa martial arts. Ang libingan ay mas malaki kaysa sa aking villa. Namatay sana ako ng 10 taon na mas maaga kung nagkaroon ako ng libingan na tulad nito. Ang mga bisitang dumalo sa libing ay humanga nang makita ang malaking libingan sa harap nila.
Pagkatapos ng lahat, lahat ay magtatapos sa ilalim ng lupa, anuman ang kanilang katayuan. Gayunpaman, ang pagtanggap ng ganoong engrandi na pagtrato pagkatapos ng kamatayan ay magpapasya sa kasaganaan ng mga susunod na henerasyon. Sa madaling salita, ito ay magiging isang kamangha-manghang karanasan. Ang mga kaibig-ibig na bisita ay lubos na humanga sa mga kaayusan ng pamilya Gibson. Pagkatapos ng kamatayan ni Quill, ang awtoridad ng pamilya Gibson ay tumaas nang mapili si Prince na maging bagong leader ng Heaven's Gate. Magiging kawili-wili upang makita kung anong mga nagawa ang makakamit ni Prince sa hinaharap. Habang puno ng paghanga ang mga bisita, tila naghahanda ang mga disipulo ng Heaven's Gate sa harap ng pasukan. Ang kabaong ay darating anumang sandali. Tulad ng inaasahan, yumandar ang kabaong na walang plaka at nagdiretso patungo sa sementeryo mula sa tirahan ng pamilya Gibson. Samantala, sa kalye, ang pamilya Lowe at pamilya Bowie ay tila mga tapat na tagasunod, na nakasuot ng damit panglibing, na may puting bulaklak na nakapin sa kanilang mga dibdib. Si Adler at Osman, na laban kay Quill sa halos buong buhay nila, ay inatasan na hawakan ang kabaong. Hindi nagtagal, dumating ang kabaong sa sementeryo. Itinaas nina Adler at Osman ang kabaong. Lahat ay nagulat nang makita ito. Ano? Ang mataas na elder at ang pangalawang elder. Hindi ba't palaging laban sila kay Quill? Hindi lang sila narito para sa kanyang libing, kundi sila pa ang nagdala ng kabaong. Mukhang naging katulong na si Prince ng ilang mayamang tao. Kung hindi dahil doon, hindi sana kumilos ng ganito sina Adler at Osman sa simula. Panahon na upang ilibing ang kabaong. Umugang ang awit ng hums, umi-echo sa mga tainga ng lahat. Nang matapos ang awit ng pagdadalamati, tinakpan ang kabaong ng isang malaking tela at dahan-daang inilipat pasulong. Lahat ay may malungkot na ekspresyon. Walang nagsalita sa buong proseso. Isang pakiramdam ng lungkot ang bumalot sa hangin. Isang malungkot na tanawin. Naglakad sila patungo sa harap ng libingan hindi naglaon. Nakatayo sina Harvey at Prince sa magkabilang panig ng kabaong. Tiningnan ni Harvey si Prince, pagkatapos ay inutusan si Prince na lumapit. Ayaw niyang agawin ang atensyon ni Prince. Tumango si Prince bago lumapit. Salamat sa lahat ng dumalo sa libing ng aking ama, lahat. Mag-obserba tayo ng isang sandali ng katahimikan bago natin siya ipagkatiwala sa kanyang huling hantungan. Nagtapos ang simpleng seremonya nang i-wave ni Prince ang kanyang kamay. Ilang disipulo ang nagtaas ng kanilang mga pala, handa nang ilibing ang kabaong pagkatapos itong ilagay sa hukay. Sino ang nagsabi na pwedeng mailibing ng maayos ang bastardong ito? Makasalanan ang pamilya Gibson. Si Quill ay isang makasalanan. Ano ang mangyayari sa amin, mga matuwid na tao, kung siya ay pahihintulutang makatulog ng mapayapa? Bigla, narinig ang malalakas na hakbang sa pasukan ng sementeryo. Lumayo ang mga bisita. May ilang tao na lumitaw na may mabangis na mukha. Naging madilim ang mukha ni Prince Gibson nang lumingon siya. Sumunod sina Azrael, Watson, at ang iba pang bisita, na tila kalmado, na parang alam nilang mangyayari ito. Tiningnan ni Harvey ang ilang disipulo ng pamilya Gibson. Maghukay ng mas malaking butas, mga tao. Maglibing tayo ng higit pa sa butas ni Quill dito, sabi niya. Lahat ay nagulat. Nagkatinginan ang mga bisita. Matapos marinig ang mga salita ni Harvey, agad nilang nalaman na hindi magiging payapa ang libing. Nang mapagtanto iyon, agad silang umatras ng ilang hakbang upang bigyan ng daan. Ang nangunguna sa grupo ay isang babae na nakasuot ng maikling itim na Chanel dress. Nakapusod ang kanyang buhok. Hindi siya naglagay ng make-up, ngunit ang kanyang kagandahan ay sapat na upang magpatibag ng buong bansa. Gayunpaman, mukhang pagod din siya. Ang babae ay walang iba kundi si Alani mismo. Matagal na tayong hindi nagkita, Miss Alani, sabi ni Harvey. Lumapit siya ng isang hakbang, at pinipigilan si Prince na magsalita. Kung tama ang alaala ko, ikaw ang ampon na anak ni Quill, tama. Narito ka para dalhin siya sa korte. Ano? Iniisip mo bang ikaw ay isang dakilang babae na may karapatang parusahan si Quill matapos kang mawala ng 3 araw?
Sa kasamaang palad, wala kaming ganoong tradisyon sa bansang ito. Mukhang naging magaling ka sa pagtataksil sa iba matapos mamuhay sa island country. Nagpakita ng madilim na ekspresyon ang mga eksperto sa likod ni Alani matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Kumunat din ang noo ni Shin-sok. Alam nila na kahanga-hanga si Harvey, at siya ay isang Diyos ng digmaan na hindi kayang labanan ng isang ordinaryong tao. Kumilos lang sila matapos makahanap ng paraan ng Evermore at ang island country upang magpadala ng maraming eksperto sa martial arts. Noon lang sila naniwala na sa wakas ay mayroon na silang kapangyarihan upang patayin si Harvey. Tama na ang pag-uungol, Harvey. Kahit gaano katotoo ang sasabihin mo, hindi mo mababago ang katotohanang kriminal sina Quill at ang kanyang pamilya. Iwinagayway ni Alani ang kanyang kamay, at lumabas ang mga eksperto sa likod niya na may mabangis na ekspresyon, at nakatingin ng masama kay Harvey. Mayroon akong patunay, sigaw niya. Tumanggi si Layton na hayaan kang manatili bilang kinatawan ng Martial Arts Alliance ng bansang ito. Kaya mo siya pinatay. Namatay lang si Quill dahil ninakaw niya ang isang mental cultivation technique. Upang makontrol ang Heaven's Gate, ginawa mo pang ang puppet ang isang tao tulad ni Prince. Nararapat kang parusahan. Ang mga taong tulad mo ay dapat napagtawanan saan ka man magpunta. Bilang taong namamahala sa World Civilization Department, hindi kita hahayaang magpatuloy ng ganito. Walang hustisya kung gagawin mo. Masisira ang mundo. Nagkagulo ang lahat. Ang mga hindi nakakaalam ng buong katotohanan ay tumingin kay Harvey nang may pagkagulat. Marami ang naguluhan sa biglaang pag-angat ni Prince. Gayunpaman, mukhang mayroong maraming nangyayari sa likod ng mga eksena para mangyari ang lahat ng iyon. Kahit ang dating leader ay namatay dahil kay Harvey. Iyon ay sobrang nakakabaliw. Hindi nagalit si Harvey matapos marinig ang mga salita ni Alani. Tulad ng inaasahan sa taong namamahala sa World Civilization Department, sabi niya. Ang kakilakilabot na paraan upang siraan ang isang tao. Nang mapilitan akong makipaglaban kay Layton. At kung ninakaw ba talaga ni Quill ang mental cultivation technique. Ikaw, sa lahat ng tao, ay dapat na mas nakakaalam kaysa sa amin kung bakit nangyari ang lahat. Hindi ako nagagalit kung magpasya kang bitagin ako. Ang gagawin ko ay sampalan ang iyong mukha. Gayunpaman, libing ngayon ni Quill. Hindi lang ikaw ay hindi nagbibigay ng iyong paggalang, ngunit narito ka pa upang sirain ang kanyang reputasyon. Hindi ba't hindi makatao sa puntong ito? Palagi kang walang hiya, pero naisip mo ba ang mga kahihinatnan ng paggawa ng isang bagay na ganito kabaliw? Tumingin si Harvey kay Alani na may ngiti. Kung mabibigo ka, magdudulot ito ng mga problema at sa halip ay mapapahiya ka. Masisira rin ang reputasyon ng Way of Water, ng maharlikang pamilya ng iyong bansa, at ng Department of World Civilization. Kapag nangyari iyon, kalimutan ang tungkol sa pagkamatay ng walang sakit. Nagbago ang mga ekspresyon ng mga bisita nang marinig nila iyon. Tama si Harvey. Kahit tama man o mali ang mga taga-isla, hindi pa rin angkop para sa kanya na magdulot ng gulo ngayon. Dapat igalang ang mga patay, kahit ano paman. Ang mga taong tulad niya ay walang hiya. Kahit gamitin niya ang pangalan ng Department of World Civilization, maaaring hindi siya nagsasabi ng totoo. Tama. Maliban kung may isang tao mula sa Heaven's Gate ang mag-akusa kay Harvey ng isang bagay na mali, hindi tayo dapat magtiwala sa mga tagalabas ng madali. Kung gayon, patutunayan ko ito. Lumabas ang isang magandang babae mula sa likod ni Alani. Tumingin siya ng masama kay Harvey, at ang kanyang tingin ay puno ng galit at puot. Siya ay si Emory ng pamilya Bowie. Ang pagdating ni Harvey ay sumira sa kapangyarihan ni Calvin. Bilang babae ng pamilya Bowie, napilitan din siyang magdusa. Malamang na hindi na siya makakatikim ng karangyaan at kayamanan sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, at lalong hindi siya magiging kasintahan ng leader. Ano ang ginagawa mo, Emory? Umatras ka na ngayon. Agad na lumala ang ekspresyon ni Osman. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Ang buong pamilya ay mapapahamak dahil sa kanya. Huwag mong subukang kumbansihin ako, ama. Nagpakita ng matuwid na tingin si Emory.
Alam kong hindi ka maglakas loob na sabihin ang totoo dahil natatakot ka kay Harvey. Pero hindi ko lang pwedeng panuurin na kunin ng mga tagalabas ang kontrol sa Heaven's Gate. Kung mayroong kailangang magsakripisyo para sa Heaven's Gate, ako ang magboboluntaryo. Kung mamamatay ako matapos makipaglaban kay Harvey. Kung gayon, sana ang aking kamatayan ay mag-aapoy ng sigasig sa mga disipulo. Lumapit ng isang hakbang si Emory bago tinuro si Harvey. Nanunumpa ako sa aking mga ninuno. Totoo ang lahat ng sinabi ko. Pinagbantaan ni Harvey ang ating mabait na leader, para lang mapanatili ang kanyang posisyon bilang kinatawan ng Martial Arts Alliance ng bansa. Tumanggi si Mr. Layton, at pinatay siya ni Harvey. Pinilipot pa niya ang katotohanan, at inihayag na pinatay niya si Mr. Layton sa isang patas na laban. Hindi ba't walang hiya ang mga taong tulad niya? Siya pa ang ampon na kapatid ni Quill. Ginamit niya ang badge ng leader upang patayin ang isang panlabas na elder. Hindi tayo dapat maniwala sa mga salita ng ganitong uri ng tao. Ang mas mahalaga, kailangan nating ilantad ang kanyang tunay na kulay. Dapat siyang mapahiya. Dapat siyang mamatay sa isang kakila-kilabot na kamatayan. Nag-play si Emory ng video sa kanyang cellphone. Doon, dinudurog ni Harvey si Layton gamit ang isang tadyak. Tunay ang footage, ngunit na-edit din. Tumindi ang tingin ni Harvey habang nakatingin sa screen. Ang galing naman. Emory, sabi ni Harvey, na naningkit ang kanyang mga mata. Para kay Osman, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon para magsalita. Kung mayroong nagpipilit sa iyo na magsalita ng ganito, sisiguraduhin kong mapoprotektahan ka ng mabuti. Malinaw na may plano si Emory nang subukan niyang mapahiya si Harvey. Gayunpaman, gusto pa rin niyang bigyan siya ng pagkakataon. Bukod sa nais niyang pakalmihin ang lahat, ayaw ni Harvey na magkaroon ng sobrang gulo sa libing ni Quill. Bibigyan mo ako ng pagkakataon. Pang-uuyam na sabi ni Emory. Wala siyang ibang nararamdaman kundi ang pagkasuklam sa kanyang mukha. Sino sa tingin mo ang sarili mo? Hindi ka mula sa Heaven's Gate, ni hindi ka ang aking nakatatanda. Gaano ka kawalang hiya para sabihin ang mga ganyang bagay? Binabantaan mo ba ako gamit ang buhay ng aking pamilya, ngayon na nakatayo ako laban sa iyo? Ipaalam ko sa iyo ang isang bagay. Ang katarungan ay palaging mananaig. Kung ibababa ko ang aking ulo sa harap ng basurang tulad mo, matatapos na ang kasaysayan ng Heaven's Gate. Ikinross ni Emory ang kanyang mga braso. Nagbigay na ako ng aking pahayag. Kung hindi ka masaya doon, patayin mo na lang ako. Pinapalakpak ni Alani ang kanyang mga kamay, pagkatapos ay tumingin kay Harvey na may ngiti. Mayroon na tayong lahat ng ebidensya na kailangan natin, kinatawan York. Makikita ng lahat kung ano ang nagawa mo. Kahit na, palaging may pangalawang pagkakataon. Hanggat luluhod ka at taimtim na aaminin ang iyong mga pagkakamali. Mapapatawad ko ang iyong mga masasamang gawa sa ngalan ng Department of World Civilization. Pero kung hindi, kung gayon, kailangan kitang turuan ng leksyon tungkol sa pagiging sibilisado. Tama, mas mabuting lumuhad ka na ngayon, Harvey. Tumayo ang isang taga-isla na may maliit na biguti, na mukhang mabangis. Oo, kami na mga taga-isla, ay mga sibilisadong tao. Nagpakita ng matuwid na ekspresyon ang iba pang mga taga-isla. Bukod sa kanila, naruroon din ang mga tao mula sa India at South Seas. Ang ilang mga traidor mula sa Country H ay nagkukumpul sa likod habang nagtatago. Mas naging mapagmataas si Alani matapos makatanggap ng ganoong malaking suporta. Lumuhad at aminin ang iyong pagkakamali, Harvey. Sigaw niya, na tinuturo si Harvey. Ibigay mo sa amin ang mental cultivation technique, pagkatapos ay ibaba mo si Prince mula sa kanyang posisyon. Pag-iisipan kung palayain ka, kung hindi, ililibing ka kasama ni Quill ngayon. Alani, manahimik ka. Naging madilim ang mukha ni Prince, at hindi na niya mapigilan. Paano kaya pinalaki ni Ama ang isang masamang babae na tulad mo? Sa wakas ay nagawa naming patunayan ang kanyang kawalang kasalanan. Masama na nga na wala ka rito para makita siyang umalis. Gayunpaman, sinubukan mo pa ring ibaluktot ang katotohanan sa araw ng kanyang libing.
Nasaan ang iyong puso? Ginamit ba ng pamilya ang lahat ng pera para magpalaki ng mga baboy? Huwag kalimutan, si Ama ang nagpondo sa iyong mga gastos habang nag-aaral ka sa Island Nation. Gastos, $150,000. Puno ng pangungutya ang mukha ni Alani. Babayaran ko ito ng 10 beses ngayon. Iwinagayway niya ang kanyang kamay, at may nagbukas ng isang leather suitcase sa likod at iwinagayway ito sa paligid. Ang mga makukulay na piraso ng papel ay nagtakip sa langit. Kabanata 5270. Ito ay lubos na kawalang galang. Hindi lang sina Prince at Harvey ang ganap na kinutya. Kahit na ang reputasyon ni Quill ay nasa linya. Ang kanyang sariling anak na babae ay gumagawa ng mga karumal-dumal na bagay sa araw ng kanyang libing. Si Quill ay magiging pinakadakilang virus sa mundo. Nakakadurog. Ito ay tunay na pagdurog. Nanginginig sa galit si Prince at ang iba pang Gibson. Malamig na tinitigan siya ni Harvey bago humakbang. Fine. Since you're that eager to break off from Quill, hindi na rin ako magpipigil. Gusto mong durugan ang aming mga espiritu, tama. Gusto mo ng hustisya, hindi ba? Bigyan mo sila ng hustisya, Rachel. Oo naman. Lumabas si Rachel sa gilid at ikinaway ang kanyang kamay, ilang mga alagad ng lungmen ang nagtulak ng ilang TV. Pinindot niya ang play sa remote niya. Malinaw na ipinakita sa mga screen ang laban ni Harvey laban kay Layton. Ang lahat ay kasing linaw ng araw. Sa wakas ay naunawaan ng mga hindi nakakaalam kung bakit namatay si Layton. Nang sa wakas ay nakita ng lahat ang sandali na nadurog si Layton sa isang tadyak, agad silang tumingin kay Emory. Sinubukan niyang e-frame si Harvey gamit ang na-edit na footage. Gusto na ba niyang mamatay? Ang mga akusasyon laban kay Harvey ay agad na nawala. Kung tutuusin, walang silbi na ibaluktot pa ang katotohanan dahil nasa harap na ng mga mata ng lahat ang patunay. Ikaw, tuluyan nang nawala ng kulay ang mukha ni Alani, at nagpakita siya ng nakakakilabot na ekspresyon. Hindi niya akalain na maghahanda talaga si Harvey sa ganoong okasyon. Ginamit niyang dahilan ng Departamento ng Kabihasnan ng Daigdig, para lang magkaroon siya ng dahilan para kunin si Harvey. Pinlano niyang sakupin ang Heaven's Gate pagkatapos noon. Gayunpaman, nawala ang kredibilidad niya nang ilabas ni Harvey ang lahat ng patunay na kailangan niya. Sinasabi mo na pinatay ko si Layton, tama ba? Nakangiting tumingin si Harvey kay Emory. Lahat ng tao dito ay isang dalubhasang martial artist. Nakita ninyong lahat si Layton na naglalabas ng lahat ng mga galaw na iyon laban sa akin sa ngayon. I'm pretty sure na iyon ang pinakamalayo sa isang assassination. Sabi mo ginawa ko ito para mapanatili ang posisyon ko bilang kinatawan. You must have seen the TV by now. Bakit hindi mo kami bigyan ng paliwanag para dyan, kung ganoon? Paulit-ulit na binago ni Emory ang ekspresyon niya bago siya nagngangalit. Tama na ang excuses, Harvey. Hindi namin alam kung saan mo nakuha ang footage na yan. Baka edited pa. Sa tingin mo ba maniniwala lang kami sayo? Si Mr. Layton ay isang kilalang Diyos ng digmaan. Ni hindi kanya ginamot pagkatapos ng lahat ng mga pag-atakeng iyon. Do you think you're a god or something? You're just trying to ruin Mr. Layton's reputation at this point. Natauhan si Alani, at humakbang pasulong. Ito ay malinaw na paninirang puri. Sa tingin mo ba ang footage na ganyan ay maituturing na ebidensya? Mangarap ka, napangiti si Harvey. Fine, wag na lang natin pansinin lahat ng pinakita ko sayo. Sinasabi mo bang ang iyong footage ay dapat ituring na ebidensya, kung gayon? O sinasabi mo ba na iba ka, at maaari mo lang akong akusahan ng lahat ng sinasabi mo? Sino ka sa tingin mo? Ngayon, oras na para makakuha ako ng paliwanag. Hindi mo ako nirerespeto at si Quill sa araw ng kanyang libing. Lumuhad ka at baliin ang iyong mga braso. Lumuhad ka rito ng isang buong araw. Ililibre kita kung gagawin mo. Kung hindi, ipapaalam ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng pagiging sibilisado.